Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayo naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap natin unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ng si Kristo. Kaysa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na aral. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, pumatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim natin sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palagpas na ito ay yung pagpalain at kabanalin. Upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas naming hari, siya'y aming masundan at sa pamagitan ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag-aharian kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Malapit na sila sa Jerusalem. Pagdating nila sa Bethphage sa bundok ng mga Olibo, binauna ni Jesus ang dalawang alagad. Sinabi nila sa kanila, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang inahing asno ng nakatali kasama ang kanyang bisiro. Talagin ninyo at dalhin ito. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon at hindi nakikibo yun. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng propeta, sabihin ninyo sa lungsod ng Sion, masdan mo at dumarating na ang iyong hari. Siya ay magpapumbaba, nakasagay sa isang asno, sa isang bisiro ng isang asno." Lumakad nga mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila ang inahing asno at ang bisiro. Isinapin nila sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay sa Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Ang iba'y na may pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa Kanya, "Mabuhay ang anak ni David!"
Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas namin na iibas sa amin para ang Diyos namin ay napuli. Pahindapatin mo sa mga pagdiriwang ay aming pagkain ang kanyang hirang pagkamatay-isip at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maliglig sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin at sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umaga ay kanyang binubuksan ang aking pagdinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pag-unawa, hindi ako naghimagsik, ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako ay kanilang ininsultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko at balbas. Gayon din nanlurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin, handa akong magtiis. Nasampalin parang bato, pagkat aking batid ng sarili ko ay di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makikita ay umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawa at sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat ng mga buhong na sa akin ay pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paa ay butas sa bakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibila sa masig. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan, ang minubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talidan, Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo ay ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungan ay pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya inyong takilain, kayong angkan niya ko.
Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay inampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano ba ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay manginigluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesus ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magtayo po tayo. Masunuring Kristo Jesus, naghari ng buhay sa krus, kaya pinakila ng Diyos, binigyan ng ngalang tampok sa langit at sansimuho. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon Kristo ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, ininarap si Jesus kay Gobernador Poncio Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato, sumagot si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Ngunit nang pagtanong siya ng mga purong saserdote at ng matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya sinabi sa kanya ni Pilato, Hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? ngunit hindi sumagot si Jesus pagtutok man. Kaya't nagtaka ang gobernador. Tuwing pista ng Pasko, kinaugalan ng gobernador na magpalaya ng isang bilanggo, sino mang maniling ng taong bayan. Noon may isang kilalang bilanggo na nagngangalang Barabas. Kaya nang pagkatiko ng mga tao, tinanong sila ni Pilato, Sino ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo? alam ni Pilato na ingit ang nagtutok sa kanila dahil sa kanya si Jesus. Hindi lang ang iyan. Samantalang siya'y nakalulog sa hukuman, nagpasabi sa kanya kanyang asawa. Huwag kang makialam sa tao niyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking pananggini tungkol sa kanya. Ang mga tao naman sinusulat ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nangilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay papatay. Ngunit silang tinanong ng gobernador, Sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? si Barabas po. Sagot nila, sinabi sa kanila ni Pilato, Kung gayon, anong gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? sumagot ang lahat. Ipako sa krus.
Bakit? Anong masama sa ginawa niya? Tanong ni Pilato. Ngunit araw kanilang isinigaw. Ipako sa krus. Nang makita ni Pilato na wala siya magagawa, at malamang pa magkagulo ang mga tao, nagtapuhos siya ng tubig at nagbugas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng taong ito. Bahala kayo. Sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao. Sinalagutan natin ang aming mga anak ang pagkamatay niya. At kinalayan nga si Barrabas. Ngunit ipinahugutin si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagtapikot ang buong batalyon sa paligid niya. Pinigaran nila siya at sinoonan ng isang balabal na pulang-pula. Nagnigo sila ng halamang matinig at ipinatong sa kanya. Saka pinagpaghawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang iluhod-luhuran at inabi. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinagluluhan. Kinuha nila ang tambo at siya ay pinagahampas sa ulo. At matapos pagkain, kanilang inalisan siya ng balabal. Sinuotan ng sariling damit at nilabas upang ipako sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakita ang isang lalaki na pangalan ni Simon, isang taga-Sirene. Pilit nila ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag ng Golgotha, na nangahulugang pook ng buhok, binigyan nila si Jesus ng alam na nilaliwan ng abot. Ngunit nang matikman niya, ay hindi iyon. Nang maitapon na siya sa krus, pinagkati-hatian nila ang kanyang mga damit matapos magsapalaran. At naupo sila upang ikay bantayan. Nakasulat sa kanyang turunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang pulisan ang kasabay niyang itinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pinipak si Jesus ng mga nadaraan at tataputang-utang sinabi. Di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Tinutiyakan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskrita at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, Iniligtas ang iba, ngunit ang sarili di mailigtas. Iba siya ang hari ng Israel. Bumaba lang siya ngayon sa krus, maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos. At sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang iniibig siya. at inaligtas rin siya ng mga tulisang itinakong kasabay niya. Mula sa tanghaling tapat, hanggang sa ikatlo ng hapon, ay nagiging sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at sinabi nila, Tinatawag ni si Elias. agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esponja, tinigmak ng maasin na alak, inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasisig kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, Hintayin muna. Tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. muling sumigaw si Jesus at nalabutan ng hindi na. Magsinuhod po at tumangilip ang lahat. Magsitayo po tayo. Biglang napunay sa gitna ang panig ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Mayali ang lupa. Makitak ang mga bato, nabuksan ang mga nindingan, at nagtumay ang maraming banal na nakatay na. Lumabas sila ng pintingan, at nang muli pagbuli si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod at nakita roon ang marami.
tunay na ito'y anak ng Diyos. Sabi nila, Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang marasin mga kapatid. Ngayon po ang araw nito na tawag natin Passion Sunday o Palm Sunday. Sinisimulan natin ang mahal na araw. Sa mga narinig natin mga pagbasa, isa lang ang tinutukoy dito. Lalong-lalo na sa iba't ng Ebanghelyo na ang pagpapakasakit, ang kamatayan ng ating Panginoon Hesus ay kusang loob niyang tinanggap dahil mahal niya ang kasama, may pagtitiwala siya sa kasama, at hindi ito rin ang tanda ng pagmamahal niya sa ating lahat. Tandaan nito ito'y mahalaga sa buhay natin lahat, lalo na sa mga pinagdaraanan natin. Diba, yung trahedya na nangganap sa ating bansa, sa Yolanda, marami nagtatanong, bakit hindi dumating ng Diyos? May mga tao na buong kamag-anak nila ay yumaw, namatay, mawawala. Kung kaya naman sa araw-araw nating buhay, marami sa atin, maraming pinagdaraanan. Tinatanong natin, bakit yung mahal ko pa sa buhay ang siyang nagbigay ng malalim na sukat? Bakit ako pa? Kaya naman yun, marami tayong nagsisikap ng ako, ngunit nabibigo pa rin ako. Nasa na Diyos. Anong kahulugan nito sa aking buhay? Bakit ganoon ang buhay ko? Mayroon sagutin po ang mga tanong ngayon dahil ito ay nararanasan natin. Hindi na sinasagot ng Diyos kung bakit. Ngunit may ginawa ang Diyos na kakaiba. Hindi na sinagot ang tanong natin, kundi nakisama siya sa atin. Nakilakbay, nakipagbuhay, nakisalimuha, at nakiisa. Tatanungin tayo ng Diyos, bakit si Jesus kailangan pang maging tao? Bakit kailangan pa siyang maging tahimik ng 30 taon para sumunod lang sa kalooban ng Ama na maging isang pangkaraniwang tao? Hindi sikat, walang yaman, lagi mahina, walang kapangyarihan. Bagamat nakapagpahayag siya, bagamat maraming nakinig sa kanya, bagamat marami siyang nagawang mabuti, nagpagaling na ng may sakit, no? Pinaalis sa mga demonyong inaalihan na masasama, gumawa ng mga himala, ngunit mas marami ang di naniniwala sa kanya. Haligis sa lahat, bakit pa kailangan magdaan sa paghihirap at kamatayan ang tinatawag natin Panginoon natin, si Kristo? Siguro tatanong din si Jesus sa atin. Isa lang ang sinabi sa atin ng Diyos. Kung titignan natin ang banal na Ebanghelyo ni San Juan at ibig ng kanyang mga sulat, nangyari ito dahil ito ang Diyos. Sino ang Diyos? Sabi nga ni San Juan, ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, hindi niya, kumbaga, hindi siya mapapakali hanggat
ang kanyang mga minamahal ay makasa kanya. Masa maging kapiling niya. Ito yung ginawa ni Jesus. Wala siyang interest. Wala siyang personal needs. Wala siyang kailangan mula sa akin. Ang totoo nga, hindi niya tayo kailangan. Hindi naman madadagdagan ng kanyang pagka-Diyos sa kabutihan natin. At hindi naman mapapawasan ng kanyang pagka-Diyos pag gumagawa tayo ng masama. Walang mawawala sa kanya kung wala tayo. Pero, nilikha niya tayo. Binigay sa atin lahat. Kahit na tayo nakatangad tumalikod sa kanya, nakalimot, dahil nilikha tayo sa pagmamahal. Simula pa ng ating pag-iral, simula pa nang tayo nagkaroon ng buhay, ang dahilan ay pag-ibig. Pagmamahal. Yun ang dahilan kung bakit kailangan ibigay ni Jesus ang kanyang buhay. Ito yung turo sa atin ng Panginoon. Sikat na sikat ngayon yung kantang Let Go, diba? So Frozen, sorry, ito ko kumanta. Let Go, diba? Sikat na sikat yun. Pero, ito talaga yung sinabi ni Jesus. Let go of yourself and let God. Talikuran mo. Bitiwan mo lahat. At hayaan mo ang Diyos ang umawag sa iyo. Yun si Jesus. Kaya siya'y nakisalamuha, no? Na himasok sa buhay natin para ipakita na meron pang 100 patulo sa tunay na kagalakan ang buhay kasama ng Diyos. Hindi pag-grab, hindi para sa akin, hindi para sa akin, kundi ang buhay ay ibigay mo, bitiwan mo, at hayaan mo ang Diyos ang umawag sa iyo. Tinignan niya yung Ebanghelyo, no? In the first part ng mga Ebanghelyo, si Jesus kilos ng kilos, no? Papayag, gumagawa ng himala. Pero the second part, ito na yung passion. Hindi na si Jesus ang kumikilos. Kumbaga, passive na siya. Lahat ng verb ay passive form. He was taken, he was brought to, gano'n na ano. Binigay ni Jesus lahat. Pero, dahil pag-ibig ng Diyos, alam niya, ang Diyos ang kumikilos, ang Ama niya ang kumikilos. The last thing that He gave up ay ang buhay niya. Alam niyo, sinabi si Charles Cross, sabi niya, sa buhay natin, habang tayo papalapit sa Diyos, habang tayo lumalapit sa Kanya, marunong tayong unti-unti natin binibitiwan at iba't ibang bagay sa buhay natin na pinapahalagahan natin. At pag nakita natin ito, binibitiwan natin sa parang ito nanginis sa kapal sa atin para mapalapit sa Diyos. Totoo naman po, bibigyan nyo ang mga banal na tao. Marami silang binitiwan dahil ang sentro sa kanilang buhay ay Diyos. Binitiwan nila.
Sabi ni St. Theodoros. Ngunit may isa hindi mo bibigawan. Diyos lang ang pwede kumuha niya. Ano yun? Buhay natin. Hindi mo makakasama ang Diyos ng habang buhay. Eternity. Hanggang hawak-hawak mo ang buhay mo. So death is the last obstruction to our union with God. Our life is the last obstruction to union with God. So there is death. Si Jesus may kamala. Dahil yun na ang pintuan sa buhay na walang hanggan. Hindi ko nasagot ang mga tanong. Ngunit isa lang ang sigurado ako. Kung meron man akong pinagtataanan, may kasama ako. Sapagat si Jesus mismo ay nakipabuhay na isa sa ating pagkatapay tungkol sa Amen. Ipayag po natin ang ating pananampalataya. Pagtitiwala sa mga pagiging pagmamahal ng Panginoon na nakakaunawa sa ating mga kahirapan at pangangailangan. Idulog natin ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo, mahabaging Ama, hindi mo kami. Nawa, tulad ng nasitanggap sa Kanya sa Jerusalem, naging bukas lagi ang mga puso ng lahat ng nananampalataya sa pagtanggap kay Jesus. Manalangin tayo. Nawa, ang Santo Papa, ating Obispo at ating mga pari ay magpatuloy sa paggabay sa atin na maging tapat kay Jesus pamamagitan ng kabanalan ng kanilang buhay. Manalangin tayo.
Nawa, ang paghatol ng lahat ng hukom sa ating bayan ay maging walang pagkiling o katiwalian. Manalangin tayo. Nawa, ang mga biktimang pinagkaitan ng katarungan ay magpatuloy sa paghahanap ng katarungan ng may tibay ng loob at pagtamo ng nauukol sa kanila. Manalangin tayo. Nawa, maunawaan natin ang mga hirap at sakit ni Jesus ay dahil sa sarili nating mga pagkakasala at kawalan ng pagsisisi. Manalangin tayo. Tahimik natin panalangin ng ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon Diyos, alalayan mo kami mabuhay alinsunod sa turo ni Jesus sa pakikibahagi namin sa kanyang paghihirap. Pakibahagi nawa kami sa kanyang kaluliyang wala hanggan. Amen. Magsiupo tayo. kapatid, upang ating pag-aaral ng kalunan sa makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon, pag-aaral sa iyong mga kamay, pagsulian niya ang karangal, at kapakilamangan, at buong sangkayanan niya ang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bultong na anak, sumanginawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi pag-aaral minsan lamang para sa lahat. Na mula sa iyo'y
pinakikinabangan namin at tinatanggap sa pamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit pinaring sa langit, sakit ay kami palayain. Sa kabatayang pinasusugan namin, kaya't namatay siya upang kami buhay. Kaya kaisa ng mga nagsisiawit ng pagpili sa iyo, nang walang pais sa kalangitan, kami nabubuli sa iyo kalagitnaan. Panginoon Diyos na makahugpo, langit at lupa, magkadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Ligat ka lang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa Maraming pangalit ang bukal ng talang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kalooban ko, upang para sa akin ay maging katawan ng tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-iisang ko sa loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, pinagos sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman natatapos sa magtunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Pinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago walang nagantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pang-alaala sa akin. Ipagpuli natin yung misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay nagaling sa wakas ng panahon. Si Kristo ay nagaling sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaari namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kamis na kakloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang inarapan at tumayo sa harap mo para magligos sa iyo. Isinasala namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, di natin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco ng aming Papa,
at ilusan ko niya ng aming obispo at ng kabayan. Alalahanin ko rin mga kapatid namin na hinay na yung pag-asa sila yung muling bubuhay sa hindi ng lahat ng mga pagmataw. Kaawaan mo sila at patuloy sa inyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdamati kami lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Nabiling Maria, Ina ng Diyos, nagkabiyak ng puso niya si San Jose, at kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng talubog ng Luzon. May pagdiwag nawa niyong anak na aming Panginoon Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal ng papuri sa iyo, Diyos ng mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng lahat. Sa lahat ng masama, pagkalooban, kapayapaan araw-araw, iligtas ang kasalanan at iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng pinang-araw ng pagbabaya ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tumayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. Bigay kayo ng kapayapaan sa isa.
Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inayaan sa Kanya.
O Maria, Reyna ng Kapayapaan. Magsalayin po. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal ay kami pinapagsalo mo sa banal ng pakikinabang. Kami yung pinalimon, may pag-asa sa aming sinasampalalayanan, pakundangan sa pagkamatay ng anak. Gawin mo kaming makarating sa aming parabawanan, pakundangan sa kanyang maging pagkabuhay. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, basta sa walang hanggan. Amen. Sa dali ko namin hihigit ng inyong pansin. Inaanyayahan lahat ng mga susunod na gawain dito sa Ephesus. Ilulunsad ang sanctification of peace pagkatapos ng misa ng alas 9 ngayong araw na ito sa Ortigas at Nalhalusan sa inyong simbahan. Ang aking pagpinigilan ng connection ng ibang sa pagkalakbay ng tayo kasama ni Maria patulong ni Cristo ay gaganapin sa ikalabing apat at ikalabing anis ng Abril noong mga Miyerkules. Pagkatapos ng misa sa ikapito ng gabi, ang ating pong kalapagsalita ay si Reverendo Padre Apogado, Chaplain ng Martina Managos Medical Center. Inaasahan namin ang inyong pagkalos mga nasabing gawain at sama-sama natin tatandaan ang makatulungang pag-alala ng Kwaresma. Maraming salamat at kami na po natin ang huling pagkakasal. Subayin niyo ang Panginoon. Magpalain niyo mga kapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin pag-iwa, muli patuloy natin sundan ang yapat ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat sa Diyos.